Intad na nga sa publiko ang baho ni Senior Aguila at sunod-sunod nang naglalabasan ang mga ebidensya magpapadiin kay Senior Aguila sa loob ng kulungan kasama ang ilang pa nakasabwat niya sa mga maling gawain. Isang matapang na dating miyembro ng kulto ang isa-isang ibinahagi sa publiko ang actual video sa loob mismo ng sitio Kapihan at dito nga tumambad ang mga ginawang mali ni Senior Aguila sa mga menor de edad. Narito kung paano niya gawa ng mali ang mga bata sa sapa na puno ng dumi ng tao at hayop. Ipinakita din ang isinigawang military training sa mga kabataan sa naturang lugar na talaga namang di makatao at pinanggagawa sa mga ito. Pati yung mga kapansanan ay hindi nakaligtas kay Aguila. Lumantad din na pinahubad ang mga kabataan bilang isa sa kanyang mga batas at pinapaakyat nila ito sa puno ng kahoy, pinalitan at inonsoto ang flag ng Pilipinas. Ang ilan lamang sa mga gawain na ito ni Senior Aguila ay siyang lalong nagpagalit kay Senator Bato de la Rosa, at talaga namang hindi nisikmura ang ginawang mali ni Senior Aguila. Nangako si Senador Bato na mananagot sila Senior Aguila at mabubulok sa loob ng kulungan. Sa ngayon ay nagpadala na ang senador ng mga pulis at CIDG sa sitio Kapehan upang patuloy na mag-imbestiga roon. Magandang gabi sa iyo, Jeff. Sa ating mga taga-subaybay, magandang gabi po sa ating lahat. Senator, kamusta ka na? Jeff, okay lang. Okay na. Kamusta ka na? Ang tagal na natin yung nag-uusap, Sen, ha? Oo nga eh, tagal-tagal na. Oo. Eto, Sen. Pumunta Colombia tayo lang. Pumunta Colombia. Oo nga, tugal yun naman. Oo. Pero, Sen, bukod sa dati pinunta mong Colombia, nauwi ka ngayon sa Socorro, no? Sa pagbisita mo. Ano yung mga na-accomplish nyo, Sen, sa pagbisita mo ngayon sa Socorro? Yeah, ang na-accomplish natin doon na, Jeff, is that napuntahan natin talaga yung area. We saw to ourselves the real situation on the ground doon sa Kapihan. At ang mas importante doon ay nakausap natin, nakapag-dialogo tayo doon sa... Sen, puputol ka. Hello, Sen. Medyo bumibitaw ang iyong signal. Hello? Hello? Hello, yes, sir. Yes, sir. Yun nga, Jeff, ang mas magandang nangyari doon ay nakausap natin ng kabuuhan yung mga membro ng SBSI doon sa kanilang cultural center at napakinggan natin sila. Oo. Ano Sen yung mga dinulog pa sa inyo, mga siguro mga detalye pa po na sinabi po sa inyo? Well, consistent sila, no? Lahat ng mga membro doon, consistent sila sa kanilang denial na hindi nangyayari yung mga pangyayari na pagbabayulit ng batas as alleged, no? Ay dinay nila. At they were very, very, very solid in defending their leader, si Jerry Esquilario. Oo. At talagang sila, yung kanilang level ng indoctrination ay medyo napakalalim at talagang lahat na sinasabi nila ay para maiwas sa legal complications yung kanyang leader at yung mga opisyalis ng SBSI. So kayo, Sen, siyempre, yung background naman ay sa investigation at sa mga pagtatanong, ano pong impression niyo po sa mga naging sagot sa inyo, Sen? Well, halata from my point of view na meron talaga silang tinatago, merong ayaw nilang malink sa problema yung kanilang leader. At yung parang hindi mo pa tinatanong, may ready na sila na answer. At yung answer ay parang halos pare-pareho yung sagot ng mga kabataan na ikinasal na nandoon pa sa loob ng Kapihan. Pareho sila ng sagot. Oo. So ngayon, Sen, immediately after ng trip mo, anong siguro suggestion mong gawin ng enforcers po natin, yung mga investigators, yung authorities po natin patungkol po dito sa SBSI? Yung una-una, in-advisean ko yung NBI, no, na magsagawa sila ng in-depth investigation. Yes, sir. Hindi lang doon sa pag-create or pag-establish ng sariling libingan. Others call it mass grave, pero sa akin ayaw kong sabihin na mass grave nila.
ma-open na naman sila. So, sabihin mo, Mas Deb, dahil nag-import man din sila, although haphazardly, no? Nakita natin, pero nag-import sila, nalagyan talaga na ng mga cross yung mga libingan doon. Ibisigan ng NBI dapat yun. Kung ito ba mayroong kaukulang permit galing sa local government unit, yung pag-alaga ng libingan na yun, at saka ibisigan din yung mga circumstances behind the death of these children. Dahil nga, mayroong pagpunta dito, mayroong isang father na pumunta at nagreklamo na yung anak niya na ando, nakalibing, ay namatay puno dahil nga binawalan sila ng ni Senior Aguila na bumaba at pumunta sa ospital, kaya namatay yung kanilang anak. So, may mga circumstances na dapat may establish at dapat mayroong mananagot sa pagkamatay ng mga bata na ito dahil ang buhay ay buhay ay mahalaga. Kung ito'y nangyari dahil sa pagpipigil ay may mananagot dapat. So, Senator, sa ngayon, ano po yung next steps ng committee po? Si Senyor Aguila nasa Senado pa rin, no, Sen? Yes, andun pa rin sila. Si Senyor Aguila kasama yung tatlong mga opisyalis ng SBSI, parang lumalabas sa mga advisors niya, nandun pa rin nagkakulong. Then we will conduct another, siguro second and maybe the last hearing before we wrap up and we adjourn the hearing and we submit the committee report to the plenary. Isang hearing na lang, pero hindi ko pa mabigay yung exact date dahil nga hinihintay ko pa yung pagdating ng ibang mga kasamahan natin sa committee na kasalukuyan bumabiyahe sa abroad dahil may mga official commitments, no? Nag-attend sila ng mga parliamentary forums doon sa ibang bansa. Kaya hintayin ko muna. Then malalaman rin niyo yan, Jeff, pag mag-schedule ako ng committee hearing. Sige po. Sen, ang tanong, may information na nadinig ako, hindi ko alam kung baka gusto mo i-confirm. May mga talks daw na iba na yung, kumbaga, yung leadership ng SBSI habang nakadetain itong si J. Renz o Senyor Aguila sa inyo. May mga ganun po bang reports din na nakarating po sa inyo? Yes. In fact, yung pinakauna, as of now, meron silang pinalaga ng OIC. Yung pinakaunang sumalubong sa akin doon pagka dating ko sa area, yung kanilang OIC, officer in charge. Okay. Nakalimutan ko lang yung last name niya. Pero siya tumatayo na officer in charge. Meaning, siyang caretaker ng SBSI. Ito ba yung Ahok ba? Ahok ba? Ahok, yeah. Ahok. Yes, oh. Ahok, yeah. Ahok, yung lalaki na Ahok kasi yung babae na Ahok. Janet Ahok, yung asawa Janet po nito. Ahok. Asawa niya ay nakakulong ngayon doon sa Senado. So yung kanyang husband ang nandungan na tumatayong OIC. Anong kwento doon, Sen? Kasi di ba may siyempre spiritual aspect pong itong grupong ito. Paano po naging leader ngayon po itong OIC, kumbaga? So siguro, succession siguro sa kanilang sa kanilang organizational structure, siya siguro pinaka next in command. Habang wala si J. Renz, si Senyor Aguila, wala si Mamerto Galanida, wala yun si Karen Sanico, wala si Janet Ahok. Siguro siya pinakamalapit sa leadership. Para hindi magkakaroon ng leadership vacuum ng kanilang grupo. Pero I don't think meron itong divine powers, mga wala siguro. Hindi naman lumipat. Hindi ko pa alam, wala pa naman balita. Kung meron itong mga ginagawa na milagro. Okay, wala pang ganung aspeto. Last na po, Sen, may iba pa raw na reports na posibleng may mga iba pang grupo bukod sa SBSI na iimbestigahan. Pero mga ganun din daw po yung mga parang reklamo. Yes, meron akong sinabihan ako, kinausap ako ni Governor Lyndon Balbers, no? Na meron din silang minumonitor na isang grupo rin doon na most likely, mas matindi pa nga daw yun dahil nga, although walang reported na mga violation sa karapatan ng mga kabataan, kasi wala pa naman nag-complain, wala pa nakalayas, pero mas matindi dito dahil daw talaga ito, naka-wool yung kanilang premises, no? Konkreto na wool at may sarili na silang currency.
may sarili silang pera. Hindi ko alam kung dollars yung pera nila doon. No? Parang sariling bansa, klaseng gano'n? currency? May sarili silang bansa. May sariling gobyerno. May sariling currency. So, mukhang mas matindi ito. Hindi ba labag sa batas na yung gano'n? Pag gano'n, Sen? Labag talaga. Labag talaga. Kaya nga, matapos natin dito, next natin nabisigahan yung grupo na yan. Okay. Sige, Sen, balitaan nyo kami, Sen, kung kailan yung next hearing patungkol po dito sa SBSI at gayon din po dito sa isang grupong iyon pong iimbestigahan after. Thank you, Sen, sa oras po. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Jeff. At sa magandang gabi sa ating lahat. Ingat po, yan po si Senator Ronald De La Rosa. Walang gagawin ng board. Talaga, ang pinakamalaki, solid. As in, solid talaga. Solid na malaki at andun yung napakalaking respeto sa bawat members. From the leader to the members. All the way sa mga bata. Alam mo yun? So, Yung kay Senyor Aguila, kulto. nung si Jerry's na nag-umpisa yun na parang nililigawan nila na makuha nila yung ano ni Mama Nena, yung puso ni Mama Nina. Dahil nagpapaniwala, nagpapanggap si Jerry's na isang incarnation ng Santo Niño. Alright. Kami naniniwala. Aha. Na si Jerry doon ng ng sa Okay na lang yan. Yes, yun ang pinapalabas. Okay. Kasi kami ay solid kaming mga IFI Church, Filipino Independential Church. So, Pilipinista. So, yun ang church namin. So, ang ano nga ni Mama Nina, yung kanyang son-in-law is yung pare, Monsignor pala ng church namin. So, ngayon, 2017, sila ni Mamerto Galanira at ni Karen Sanico na yung parang nagpaplano na ba, pero nandoon na yung ngayon ito si Jeren, parang nasiraan siya ng bait, na marunong siya sa school pa lang, marunong siyang magpaiba-iba ng boses. Pwede siya. Pwede siyang, yun na. Totoo pala yun ng kaya niya ng iba't ibang boses na sabi nito sa Senate, dinideny niya. Yes, dinideny. Pero yun ang talent niya talaga nung nag-school pa siya. So ngayon, ang storya is para siyang early na nagka-puppy love na tapos pinagbabawalan ng parent na wag muna dahil bata pa hanggang sa yung parang nagrebelde yung ganon. Tapos yun na parang nalipasan ng gutom siguro or ngayon medyo siya nasiraan ng bait. Ngayon doon nila yun pinasok. Doon nila pinasukan ng kanilang paninindikato, ginamit nila yung bata since na may talent yung bata. Matalino yung bata may talent siya na pwede siyang magsalita ng iba-ibang boses. Ngayon, yun ang ginamit nila, pinapapractice kung anong boses ng Santo Niño at saka yung ni Papa God. Alam mo yun? Oo. Yun. So ngayon, totoo pala yun na siya daw ang Diyos. Yes. Tama, no? Yes. So ngayon, minamaster nila talaga yun, which is 2017. 2 years. 2017 tapos hanggang sa umakyat na sila nahikayat na yung na siya nga talaga ay reincarnation ng Santo Niño, no? So ngayon, election time, mag-i-election pa lang yon. February 8, nagkaroon ng malakas na lindol. So, yun ang sinakyan nila na incident na maitanggal sila doon sa city dahil ang sabi lulubog daw ang Siargao. Lulubog ang buong Siargao, especially yung Dapa. Ngayon, ang maliligtas lang ay yung makaakyat doon sa tapihan. So, siniparate nila yung mga tao sa bayan at sila.
So ngayon, Maraming sumunod doon na umakyat sa bundok mismo. oh yes, marami. Alam mo yung, magdamag. Alam mo yung ulan-ulan. Alam mo, yung nagkatumba-tumba pa yung mga tao. Tawag dito, naiiwan na yung mga gamit nila, yung mga tsinelas dahil sa dulas. Alam mo yung grabe talaga. So, ngayon, hanggang doon, pagdating doon, pinagpatuloy pa rin nila na yung parang ligawan si Mama Nena hanggang sa nakuha talaga nila yung loob ni Mama Nena. Inintrigo ngayon yung liderato kay Jerry. So, yes. Doon ang nangyayari. Matanda na si Mama Nena. Talaga, yung talaga ang pinapapaniwala sa kanila na siya talaga at ang niya, pinapalabas sa kanya na siya ang tanging tagapagligtas. Alam mo yan? Oo. Ipapakita niya talaga kay Mama Nena na siya yun. Gumawa sila ng peking impyerno. Oo. Nakita mo yun, hindi ba? O hindi? So, gumawa Yung sila natanggap daw ng kapihan ay hindi yung impyerno. Kasi sila yung maligtas. No. As in, nagsiga talaga. Pinakita sa mga tao na kaya niyang gumawa ng gano'n at ipakita sa kanila. Kaya niyang gumawa at ipakita ng maniwala ang mga tao, ipakita yung impyerno sa harapan nila. Ibig sabihin natin, nagmimilagro na si Senyor Aguila. It's a DIY miracle na So, ganito yan nangyari, ha? Ganito yan ang nangyayari. Pinapaniwala niya ang mga tao na meron siyang kakayahan ganon. Let's say meron siyang mga itak. At hihiwain niya yung kanyang sa malaking doon sa dome nila. Hiwain niya yung kanyang katawan, walang dugo. Pero guess what? Ang layo kasi ng mga tao dun sa stage, yung ginagamit niyang panghiwa is yung purol. Yung purol na itak. Ngayon meron siyang nagmamayabang ngayon. Meron siyang dinalang tao doon na isasampulan niya. Ngayon yung nadampot, yung may matalas. Naano niya yung sa ulo ba ngayon pinalabas, pinaiksit ka agad doon sa dome. Nilagyan lang ng sombrero. Kasi yung nadampot na itak is yung may yung matalas. Yung matalim, yes. So ngayon, ito yan. Yung isang gabi, hindi ko maano kung anong date, anong year. Isang gabi, inipon niya yung mga tao na makulimlim na ba, madilim na. Tinawag niya na magpapakita siya ng milagro, yung impyerno. Gagawa siya ng impyerno. Ngayon, yung mga tao naman, labasan. So, doon sa may malayo, mayroon si Karen. Si Karen yung nung impyerno magsisiga doon sa may mga tauhan siya. Ngayon, niya lang sa radio, sabihin ni Jerry's na, labas apoy or patayin ang apoy. Alam mo yun? Nasa radio, may magre-radio dito sa hindi nakikita ng mga tao. So by microphone. Para lang talagang sit up talaga. Ngayon merong taong nakakakita sa ginawa nila na naniniwala sana. Alam mo bang pinagsasabi niya kinabukasan na hindi totoo. Set up yung alam mo bang ginuyo yung mama. As in talaga. Ngayon, tumiwalag. Right there and then. Tumiwalag yung dahil alam niyang niluluko lang sila. So, isi-send ko sa iyo yung mga pictures ng impyernong gawa nila. Isi-send ko sa iyo. Oo. Ganun ang panluluko niya. Ang panluluko. As in talamak. Tapos alam mo na, nung pag-akyat nila talaga, pinagkukuha yung mga cellphones nila. Kinukuha.
pinagkukuha. As in, yung ano nililibing dahil ang plano nila, ang plano talaga. Bakit kinuha yung cellphone? Okay, secluded sila, no? Para walang makikita or walang malalaman ng mga tao doon na kahit anong balita outside kapihan. Yes, para kung ano yung mga sakuna outside, sasabihin niya doon sa pagtitipon nila, ipapaalam niya na gano'n, ang alam ng mga tao is nagbabala na ang Panginoon. Ganon. Kaya Ibig sabihin pa rin, may time na bawal ang cellphone sa kanila. ay, wala talaga, kinuha, nilibing pa nga. Meron tayong testigo na alam niya kung saan inilibing yung sako-sakong telepono. Pati yung mga iPad, inilibing dahil plano nila talaga na walang malalaman para sila lang, kanilang salita lang ang maririnig ng mga tagasunod nila. Kasi pumayag rin yung mga tao dahil pinapaliwanag nila na mamuhay sila ng parang kagaya noong araw. Na wala talaga, walang gadget, walang nag-aaral, alam mo yun? Walang nag-aaral, as in. So, Ayan, okay. Diyan sa mga wala nag-aaral na ngayon, yung mga bata, totoo ba yun na hindi na sila pinag-aaral ng eskwelahan, etong mga bata na to? Totoo. Bawal na silang pumasok. Bawal at saka mula yung bata, yung kapanganakan, doon ipapanganak, hindi makalabas ng bayan hanggang siya ay mag-asawa. Oo. Yes, ganun ang rules nila. Dahil nga, alam mo na ang bata, kaklesa, kung anong sasabihin pagbaba at kung ano ang maririnig. Pilit nilang tawag dito, chinuchok ang mga tao na hindi pwedeng maambunan ng mga salita outside sa kapihan. Kaya pala ate etong lumabas na pumunta yung mga DSWD, wala yung mga bata doon. Di ba? Ang karamihan noon, yung pagpunta nila, alam mo yung mga may asawang mga minors, pinaalis doon, pinaalis. At saka, lalo na yung ang mga magulang ay matanda. Lalo yung mga magulang ay matanda, tapos wala silang kapatid, tapos may anak na yung minors. Pinaalis doon sa kapihan kasi kung meron siyang ate, ipapaangkin yung bata doon sa ate niya na kanya. Tapos kung walang ate, yung nanay naman na pwede pa, siya ang aangkin doon sa anak ng anak niya na anak niya. Grabe pala nangyayari dyan, no? Yes, grabe talaga. Grabe as in brutal. Brutal talaga. Grabe talaga. Sobra. So ngayon, bawal yung mga bata mag-aral, Kahit nga, kasi before sila umakyat, February yun, ang graduation yata sa atin, noong araw ng 2017, March pa or June na din? March. Hindi ko. March. March, hindi ba? Mayroon ng gagraduate, mayroon ng yung papaso sa entablado na kukuha ng award niya. Hindi na pinababa para doon. Hindi na pinababa. Bawal na. Bawal na talaga. So, reason ate, kung bakit hindi na pinag-aaral yung mga bata, ano daw ang reason yan nila? Ni parents, ang kanilang Panginoon. Kasi nga, hindi daw kailangan at walang nakakaakyat sa langit na meron kang pinag-aralan. Tama na daw yung makasulat lang at makapagbasa. Kaya lang, yung mga umakyat doon na mga baby pa, hanggang ngayon is 12 years old, hindi pa nakapasok ng grade 1. And even so, talagang bawal talaga. Bawal nang pumasok sa paaralan other than yung mga may 4Ps. Yung family na may 4Ps,
Yung family na may 4Ps, inaano yung mga bata sa paaralan. Pero, hanggang lista lang. Alam mo yun? Hindi, Pinapalit na lang yung pangalan, no? Kasi may natatanggap. Yes, kinukolekta nila yung card ng 4Ps. Tapos ngayon, pag malapit na yung tatawagin kong sweldo ng 4Ps, mag-aano na yan sa walkie-talkie. Bayaran na ng 4Ps. Meron ng papasok sa mga account. Ibigay na yung card ninyo kay Flor de Les, tawag doon, Dispoy. Siya yung taga, ang palayaw niya i-connect Dispoy. Siya yung taga-kolekta at siya nag-iisang authorized na kumuha nung bunch ng mga cards ng 4Ps at siya ang mag-withdraw. Ate, balik tayo sa nakaano natin yung umakit yung mga tao sa bundok, yung mga bahay na naiwan nila, totoo ba yun na binibenta yung pinagbibenta yung mga bahay? Oh, yes. Kasi pinabibenta. yan. Pinabibenta. As in, nung kasagsagan nung 2019, alam mo bang ang bahay parang buy one, get two free? Ay, sobrang mura talaga dahil nga, ang sabi hindi daw kailangan sa langit ang may pera at may mga ari-arian. Hindi daw makakaakyat sa langit ang may mga ganong ari-arian at hindi daw kailangan ng mga ganon. Kaya kung sino yung may mga maibibenta na, ibenta na. At ipamili na ng ibili na ng mga pagkain, yung ganon. Pero may cut si Jerins at saka yung mga tao doon, yung mga leaders. Kasi kasi yung isang witness natin si Jackie, siya yung mostly yung nagdi-deal ng kasi magaling siya sa sales talk. Siya yung nagdi-deal ng mga bahay-bahay doon na at magkakaroon siya ng commission for fair, So ngayon, kukunan na nila yung nagbenta, kukunan pa nila ng yung commission lang ang meron. Oo, talaga. Maraming pera. Iyan ang nagkukulik. Iyan si Janet Ahok. Yan. Siya yung perang nakakolekta na pupunta kay Panginoon nila. Oh, yes. Parents. Ay, tsaka sa mga leaders nila. Mga leader. Kung paano nila. Kaya ganun yung pagtatanggol ng mga leaders sa kanya, no? Oh, yes. Dahil may pera natatanggap pa dyan. Oo, DIY din siya. Ano lang siya? Fruit lang siya talaga. Fruit lang siya. Hinubog siya ng 2 taon. Hinubog siya. Kinultivate siya na para hindi, biro mo, 5 boses ang kaya niyang pagpalit-palitin. Oh, yes. So, syempre, alam mo, ang mga taong mababait, hindi nag-aano ng pagdududa sa kapwa. Yun lang. Sabihin na nila kagad yung mga tao sa kanya, no? Doon sa inyo. Yes, kasi ang taga sa amin talaga, hindi lang bayanihan, no? Before pa kay Jerry, talagang mababait talaga. Likas na mababait, masisipag, matatalino, matulungin. Likas yan. Given yan sa amin. Ang ibig sabihin tayo yung sa inyo may madaling mapaniwala doon sa mga ginagawa nila. Yes. Kasi hindi kami marunong. Madali kaming magtiwala. Walang dumi sa aming isip na gagawan kami ng masama dahil hindi ako mag-iisip na gagawa ng masama sa'yo. Dito naman sa ginagawa ngayon ng ni Jerry sa mga bata, no? Nabalitaan natin na pinag-aasawa, di ba? Anong inyong masasabi dyan?
napaka walang hiya. Walang hiya sa lahat na walang hiya. Pinaglalaruan niya ang mga bata, ang mga nararamdaman ng mga magulang. Kasi ang ginagawa niya is, pag-iipunin niya yung mga bata, igagatid niya lahat yun. Tapos ngayon pa-partner niya, ngayon ang mamimili ng ipa-partner is si Rosalie Sanico, which is asawa ni Karen Sanico at si Janjan. Sila yung parang nagtuturo na ito yan, bagay silang ito yan, alumpo, i-partner natin dito sa napakaganda at sabihin lang natin na pagtanggapin mo itong lumpo at hindi nakakapagsalita, diretso ka sa langit. Alam mo yun? Ganon. Pinaglalaruan nila ang mga bata. Isa pa, wala silang respeto ni inuman dahil hindi pinapaalam sa magulang. Hindi, pinagpa-partner na nila. Parang tapos na. Ngayon, later on na lang, ipapaalam sa mga magulang. Ipapaalam sa mga magulang na yun na at papapasuhin nila later on. Pero tapos na, sabi nabasbasa na. Parang ganun. Wala silang lakas ng loob na umayaw. Hanggang iyak lang sila. Kasi, alam mo yung napakabastos. Merong syempre, mga bata, no? Meron na boyfriend, girlfriend. Meron na. Ang gagawin ni Jerry, paghiwalayin yun. Ipapartner yun sa iba. Hindi niya itutugma dun sa mga nagmamahala na. Yeah. Yun ang gagawin niya. Paghiwa-hiwalayin niya dahil sabi niya, daw niya, yung dapat mapag-aralan daw ng mga tao kung paano nila, paano nila labanan ang puso nila. Kaya, makukonect natin yan sa mga pamilya na hindi sumama, nasa baba lang, sila nasa taas, tinuturuan silang kalimutan at ipaisip ng mga patay ang mga pamilya nila na hindi sumama. Oh. Yes.